Tingnan po natin ha. Tingnan natin yung kagaguhan nitong presidente na ito. Ano na naman ang mga pinaggagawa niya ito? Ialisin po natin yung sound kasi piray tayo may kanta yan eh. Sige, panuorin natin. Ay, nagja-jogging. Kung ikaw ba naman hindi ka isa't kalahating tanga, magja-jogging ka nakabarong, naka-slacks, tapos naka-leather shoes. Diba? Budol ka talaga, Bongbong Marcos. Wala talaga sa sarili mo ang katotohanan. Sinong loko-loko ang magja-jogging na naka-leather shoes, nakabarong? Kaya nga sabi ko, basta mahira. Ang suot ng magnanakaw ngayon, barong. Ang suot ng mga nagja-jogging at nag-exercise, barong. Ano kayang susunod? Tapos, yung sekretary mo, ang hinuhuli, nakahubad. Ang hirap ng mundong ito. Ang hirap sa Pilipinas. Baligtad. Yung mga nakabarong, ang hindi hinuhuli, samantalang sila yung magnanakaw. Diba? Tuloy natin to. Ayan. Ang haba, no? Healthy na siya nun. Healthy na. Yan na, healthy. Yan no, ang walang cancer. Hindi ko sinasabing may cancer siya. Wala po ako sinabi sa vlog kung ang cancer siya. Hindi mo kami nabudol sa pa-cancer mo ng ganyan. Ibahin nyo si Coach Oli News. Wala ako sinabing may cancer siya. Pero yung sinasabi niyang healthy siya dahil nag-jogging siya ng ganung kaiksi. Tanga. Tanga lang ang magsasabi nun. Di ba? Ganung kaiksi. Sabi ko nga sa inyo, yung iba nagbabasketball pa. Yung iba nga, di ba may basketball player, may age nga. Nagbabasketball pa, naggo-golf pa. Ilan? Ilan yung jumping jacks mo? Ilan? 3? Ayos na. Healthy na yon. 2 sets of 3. Ito talaga si Bongbong Marcos. Walang kasawa-sawa kung hindi lokohin ng mga Pilipino animal. Ikaw magpapapreskon ka. Mag-exercise ka. Kung hindi ka ba naman, Coach Oli, intindi mo yung konteksto. Gusto niya ipakita malakas siya. Asa nakatotohanan doon? Diyan mo gustong patunayan na healthy ka sa 3 jumping jacks at saka sa 50 meters na takbo. Then makukumbi. Yung sinasabi nating addict siya, gusto niyang patunayan na hindi siya addict sa pagtawa-tawa niya. Ganun din eh, di ba? Kaya nga, hindi ako nagugulat kung bakit ito si Bongbong Marcos pabagsak ang trust rating. Walang nagtitiwala. Paano? Patutunayan niya ang mga bagay-bagay sa pangbubudol. Lahi mo na talaga yung pangbubudol. Di ba? Binudol mo si Sara, binudol mo ang taong bayan, ngayon binubudol mo na naman. Style nyo yan eh. Kaya mag-iingat po tayo ha. Ito, paalala lang po sa inyo. Okay? Sinabi namin na mag-iingat po tayo sa pinapalabas ngayon. Lalong-lalo na pag yung mga mainstream media na bayad. Alam nyo naman siguro kung sino yung mga mainstream media na bayad. Ilagay nyo sa comment section. Yung mga mainstream media na bayad, pag naglabas yan, ingat kayo, wag nyong pipick upin basta-basta. O kaya yung mga vloggers nila o yung mga hindi kilalang vloggers, maglalabas yan. Tapos pag pinick up, ang sasabihin, DDS fake news. Mag-iingat po kayo doon. Ang masakit niyan, pati yung mga malalaking mainstream media, sinasakyan. So, ingat po tayo doon ha. Kaya muli, ang aking paalala, gaya ng sinabi ko dati, merong Trojan horse to. Style na nila yun magpapain. Kaya, hindi ako magugulat as we get closer to 2028, may mga vloggers na i-inject, kunwari DDS, magpapakalat ng fake news. Tapos pipick upin naman ng iba. Tapos pipick upin ng mga DDS. Tapos sasabihin fake news. Pero yung nag-inject, kakampi nila. Ingat po tayo dyan. Okay? Ingat. Paano nyo mache-check? Huwag tayo makipag-unahan sa balita. Pangalawa, abangan sa Banateros. Abangan nyo sa Coach Oli News. Hindi po sa nagmamalaki tayo. Pero, alam nyo pa naman, sa simula pa lang, hindi kami nabudol ni Bongbong Marcos. Hindi po kami nabudol ng mamang yan. Okay? So, hindi kami yung patalon-talon lang basta. Hindi ko sinasabi na yung mga dating nabudol ni Bongbong at tumalon ay peke. Hindi po yun ang ibig sabihin. Pero, meron talaga nagagamitin ang kampo ni Bongbong, kunwari DDS. Ingat po tayo sa mga ganitong klaseng media, sa ganitong klaseng vlogger, sa mga ganitong klaseng tao. Dahil padami ng padami yan. As they get desperate, tandaan po natin maraming pera to. Isipin mo nga si Kiko Barsaga, ang ikinulong, ang hinuli. Pero yung mga nagnakaw ng maleta, laya pa rin. Alam nyo ang ibig sabihin nun? Dahil malaki ang pera. Madaming pera. Sinong iniimbestigahan ngayon? Sinong naka-impeach? Ang iimbestigahan
imbestigahan sa Kamara? Si BP Sara. Na ang usapin lang ay 150 million confidential funds. Etong mama sa harap ninyo, magkano confidential funds nito? Hindi imbestigahan. Kaya sabi ko sa inyo, maging wais po tayo. Titingnan nyo yung personalidad ng tao, hindi lang yung balita. Kasi malaki po ang pera. Kaya kaya nilang mag-inject ng espiya sa DDS. Kunwari kakampi, kunwari DDS vloggers. Iingat po tayo. Pag eto nagsalita, ang dami naloloko. Okay? Yan, okay na siya yan, no? Diba? You are a clown. Ano yan? 50 meters? 100 meters? Healthy na? Clown to. Ang presidente natin ngayon, clown. Siguro, bongbong. Ayusin mo yung pagtaas ng presyo ng gasolina. Doon po tayo mag-focus. Hindi yung pakikipaglaban mo sa propaganda. Yung pagtatanim ninyo ng hindi magagandang mapatunayan nyo lang na maayos kayo. Walang pakialam ng taong bayan. Mamatay ka. Healthy ka. Walang pakialam. Ang pakialam ng taong bayan, ibaba mo presyo ng gasolina. Matigil yung pagnanakaw. Hindi kung ano yung mga ano yung ganyan.